Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Merlyson para sa ating feature plant of the week. Ngayon po ay isi-share ko po sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng pakwan sa timba. Magluluto rin po tayo ng masarap at masustansyang pork sinigang sa pakwan. Alam magsasakang reporter. Samahan niyo po ako. Ang pakwan ay isang uri ng prutas na masarap na gawing pangmeryenda lalo na sa panahon ng tag-init. Mababa ang calories ng pakwan kaya't perpekto itong isama sa diet ng mga taong nais magpapayat at magbawas ng timbang. Mayaman rin ang pakwan sa antioxidant na nakakatulong sa pagtanggal ng free radicals na nagpapataas ng oxidative stress at nakakapinsala sa tissue sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang pagkain ng antioxidant-rich foods ay itinuturing na nakakapagpababa ng panganib na magkaroon ng chronic disease gaya ng cardiovascular disease at cancer. Ang pakwan ay tinuturing na most hydrating fruit dahil nagsusulong ito ng hydration sa ating katawan na nagpapataas ng ating energy level, nakakatulong sa pagkakaroon ng regular bowel movements, gayon din ng lubricated at mobile joints. Dahil nga mataas ang kanyang water content, nakakatulong din ang pagkain ng pakwan upang maiwasan ang pagkakaroon ng kidney stone. Nagpapalakas rin ng ating immune system ang pakwan at nagpapaganda ng balat. Dahil ito ay good source of vitamin C na isa ring antioxidant na tumutulong sa produksyon ng collagen. Mayaman din ang pakwan sa carbohydrates, fiber, protein at potassium. Ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng pakwan. Okay, magtatanim tayo ng pakwan sa timba. 1, 2, 3, 4, 5. No? So 5 pong timbay ang ating pagtatamnan ng pakwan. Buhagag po yung lupa. Makikita niyo po ninyo. Yan, buhagag ang lupa. Maglalagay na po tayo ng paunang pataba. No? Vermicast. Sa bawat sa timba pong ganito, maglagay po tayo ng isang dakot na vermicast bilang kanilang paunang pataba. Yun, ay gupitin na natin ating seeds, kunin natin. And, right. Ito. So yan, ano? Sa bawat timba po, maglalagay tayo ng, magtatanim tayo ng 2 seeds. Sa bawat timba po, maglalagay tayo ng 2 sa 2. Sa 2. Ito isa, 2. Ito sa 2. Sa 2. Ngayon, ibabaon po natin ng 1 inch ating pakwan, saka natin tatakpan. Yan po. 1 inch. Kabila, ito. Isa, 2. Ito pa. Isa rito. Ito, isa, 2. Magkaiwalay po sila, no? O, sa 2. Yan. Itong last. Itong seeds natin. Isa, 2. Yan. After 1 week, so ito na po ang ating mga tanim na pakwan. Ano? May mga ilang hindi tumubo. So ito tubo pareho yung 2. Ito hindi sila magkasabay. Ito yung isa mas malaki. Ito isa mas maliit, 2 rin tinanim ko riyan. Dito naman, dito tumubo yung isa. After 1.5 months, ito na po yung ating tanim na pakwan sa timba. Nagsisimula na pong lumabas yung kanyang flower at bunga. Ang pakwan po ay within 75 days to 80 days ay pwede ka nang humarbest ng hinog na bunga. Pero ito po ngayon ay nasa 45 days pa lamang po yung ating tanim na pakwan, pero may mga maliit na po siyang bunga. So yan po yung
bunga, oh. Lumalabas na po. Ito sa ating 45 days old na tanim na pakwan sa timba. Ito pa po yung bunga. Ayan, ayan pa po yung bunga, oh. Yan. So nakatanim lang po yan sa timba, no? Simpleng-simpleng alagaan at patubuin ang pakwan. Ating tanim na pakwan sa timba. Magtanim din po kayo ng pakwan. Ngayon po'y magluluto tayong masarap at pasustansyang pork sinigang sa pakwan. Ito po yung kumpletong sangkap. Una po yung ating bida, pakwan, talbos ng kangkong, pork, ugas bigas, tapos itong ating sibuyas, siling haba, kamatis, talong, radish, sampalok powder, patis, at asin. Yan po ang kompletong sangkap. Sindan na natin ating kalang, painitin ang ating kasirola. Yan. Lagay na natin ang ating pork. Yan. Alright. Sibuyas. Yan. Sunod ay ang ating hugas bigas bilang pang sahog. Or rather pang sabaw. Yan. So ngayon ay tatakpan natin para mabilis kumulo. Tingnan natin kumukulo na. Yun, kumukulo na. Okay? Lagay pa natin ang ibang mga sangkap tulad ng kamatis. Yan. Buksan natin siya uli. Lagay na natin iba pang sangkap, sahog. Itong ating radish o labanos. Yan. Tapos ang sunod natin ang talong. Yun, ang talong. Okay. Sunod ay ang asin. Ayan, ang asin. Konti lang po ayon sa inyong panlasa. Sunod natin ay ang patis. Alright. Ito yung natin ngayon. Nagtatakpan natin siya uli. Yan. Okay, buksan natin uli. Ilagay na natin ngayon ang ating bida. Ang pakwan. Ayun. Haluin natin bahagya. Alright. Tapos tatakpan sa uli. Okay, buksan natin uli at ilagay na natin ang sampalok powder. Yan. So, yung pong ating sabaw, yan, no? Kumulay na, no? Yung ating pakwan. Yan. Buksan natin. Buksan natin uli. Ilagay na natin ngayon ang sili, pampasarap, pampasustansya, at ang ating bagong harvest na talbos ng kangkong. Yan. So, half cook lang po natin ang ating kangkong, ano? Ating gulay. Konting-konti lang, saglit lang to. Yan. Ayun, kulo na siya uli. Alright, patayin na natin ang kalang para half cook lang po yung ating kangkong. Yan. Yan po ang ating bagong lutong pork sinigang sa pakwan. So ngayon ay titikman natin kung gaano kasarap itong ating bagong luto
na pork sinigang sa pakwan ala magsasaka reporter. Okay? Ito po yung ating pakwan. Sasama natin sa ating pagtikim. Lagyan natin ng sabaw, gulay, ano? Kangkong na gulay. Tapos kuha tayo ng pork. Yan. Natin ngayon. Wala natin konting sabaw, ang ating kanin. Eto. Panalo. Sarap. Wala pa. Pantakim. Lasang-lasa po yung pakwan, no? Lasang-lasa. Pa. Champion. Ang tarap. Magluto rin po kayo nito, no? Diyak po ay magugustuhan ng buong pamilya. From garden to table. Nawa po'y nakapagambag na naman ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw na ito. Una po, yung simple at madaling pagtatanim ng pakwan sa timba. At ang ikalawa, yung pagluto ng ating bagong recipe ngayong araw na ito, sinigang na pakwan, alam magsasakang reporter. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapalodyo ko, magtanim rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Salamat po. God bless. Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Robilyn David. Sir Mer, ilang beses po ba mag-spray ng foliar fertilizer sa loob ng isang linggo? Salamat po. Thank you very much, Robilyn. Ako isang beses lamang sa loob ng isang linggo kung ako ay mag-apply ng iba't ibang konkoksyon tulad ng FEJ, FFJ sa aking mga tanim na alaman. Pwede mo ring gayain yan. Tanong naman mula kay Marian Hangel Hiyas. Sir Mer, ilang araw po ba bago tumubo ang toge? Salamat po. Thank you very much, Marian. 5 days to 1 week, ano? O 5 days to 7 days, mag-sprout na yan kung ikaw ay gagawa ng tauge. Napakadaling gawin at magpatubo ng munggo. Mula kasi sa munggo ang tauge. Tanong naman mula kay Michael Ranit. Sir Mer, paano po ba maiwasan ang pagkabulok ng bunga ng mga tanim na siling panigang? Salamat po. Thank you very much, Michael. Mag-spray ka ng natural at organic na OHN. Ito'y pinagsama-samang bawang, sibuyas, sili, luya, molasses. Pine-ferment ko yan ng 3 weeks after fermentation. Ini-spray ko sa aking mga tanim na halaman. Nang sa ganoon ay hindi sila lapitan ng mga insekto at maiwasan din ang pagkabulok ng kanilang mga bunga. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po ninyo. Magtanim din po kayo. Ngayon po shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout kay Ethan Alexander Cruz Bonifacio, ang batang plantito. Abelardo Cruz, dating DOST Secretary Fortunato de la Feña and Family. Dr. Porcia Lapitan, Agi Marasigan Moca, Dino Rubio, watching from San Diego, California. Ines Magbual, Pilomeno Alcantara, Boy Collantes and Family, Ramon Nabita, Alex Giao, Alex Puentes, Aspias Pilyaga, Nanay Feli Navarra, Tatay Amado at Nanay Erlinda Caranto, Tatay Susing at Nanay Nori Kabigting,
Margie Vargas at Joko Santoyo, Dennis and Amor Fajarda, Romeo and Sosa Fernandez and family, at Ma'am Peng Bartolome, Ma'am Lydia Dizon Canlas, at Ma'am Fatima Patio. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Mayor Lyson, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.